There! Good morning, guys! This is Jonathan Nerbuda, and you're watching I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using our social media like Twitter, Facebook, and Instagram, follow nyo na ako sa @ILoveTanchong and visit my blog www.ilovetanchong.com. Today, sobrang excited ako dahil panibagong video na naman ang ating i-upload, and today it's going to be a vertical video. So patayo po ang ating video na gagawin natin ngayon kasi merong feature sa YouTube na kapag vertical video ang i-upload ko and then you're watching sa Facebook or sa YouTube mismo na platform, magiging vertical din siya and then buong phone mo makikita nyo ang aking video. So super excited ako sa ganitong feature. And then today, isang video na to ay inline doon sa request nyo kasi yung last video natin ay nag-upload tayo about sa bago kong pet na si Escobar. And may nag-comment doon na i-update ko daw ang aking plant. So magkakaroon tayo ng plant tour since naman ay talagang pinangako ko na rin naman sa inyo dati-dati pa na magkaroon tayo ng plant tour. So hindi ko pa nagawa. Ngayon perfect timing na siya kasi 5 months na sila sa akin and then hindi pa sila nangat-ngat ni Escobar lahat-lahat, no? So perfect tong video na to, in line doon sa timely siya. And then today, super challenging tong video na to dahil hindi tayo magi-edit, walang effects, walang mga credits, walang mga kung ano-ano pa dahil vertical video ang gagawin natin ngayon. So impromptu, walang edit, raw file ko tong i-upload after ko tong matapos na i-shoot. So today is Saturday, actually magka-Sunday na dahil madaling araw ngayon, and then gising ngayon si Escobar. Ayan, gising ka, girl. Ayan, oh. Kumakain na naman siya ng kanyang buto. Buto ba yan? Ayan, so perfect ngayon dahil mag-tutor tayo dahil tahimik siya at hindi niya ako kinukulit. So, starting dito sa ating CR, and then meron tayo ngayong Sansevieria. So just to give you a heads up, guys, yung Sansevieria na genus ay palitan na siya ng Dracena. Pero hindi pa rin, masama pa rin ang loob ko dahil sikat sila sa word na Sansevieria, or ang trade name nila ay mother-in-law's tongue, or sikat sa Pilipinas as snake plant. So sa genus, sa biology, ang tawag sa kanila ay Dracena na, hindi na Sansevieria. But I'd rather call them Sansevieria dahil doon talaga ako namulat sa word na Sansevieria. So this is Sansevieria trifasciata na may gold sa gilid. Sobrang cute niya, sobrang ayan siya. So healthy siya. Dito lang siya sa CR, zero light, yung ilaw lang ng ating fluorescent bulb, yun lang yung nag-iilaw sa atin dito. So, perfect. Sobrang tuwang-tuwa ako dahil sobrang ano siya, sumang-ayon talaga sa sa kanyang place. And then we have on the left side is the ZZ plant. Ayan, vegetoxic to sa pet, kaya dito ko siya nilalagay. And then, yan, sobrang ganda siya. Diyan lang siya sa gilid. Medyo thriving siya kahit walang galawan. And then adjacent to it is the fortune plant na maliit pa. Galing to sa nursery pot. Nilipat ko lang siya dito sa malaking pot para ilagay ko na siya sa permanent place niya. Sana hindi manibago dahil kakalipat ko lang to. And then sana lumaki siya dyan dahil perfect yung lugar na yan kapag lumabong na yan hanggang dito. So yan, tulad ile-level niya dito yung ZZ plant. So on the upper left part is the photos. This is jade photos or green photos. May mga nagiging dilaw na siya pero may mga nagre-replace din naman na bago tulad nito. Ayan, bago yan. And then this one is yung mga old na dahon. Ayan, thriving naman siya dito sa lugar na to. Medyo natuwa naman siya, happy naman siya. Dinidilig-diligan ko lang siya. So there, this is photos, jade photos. Let's go sa ating pintuan.
Masaya ka dyan, girl. So, ayan yung kainan ni Escobar. So, dito tayo sa pinto. Meron ako nakabitin dito na hanging plant. This is also photos, but this is neon. So, hindi siya jade, hindi siya green. This is neon photos. And then, nagta-thrive naman siya. Medyo namamatay lang yung iba pag nag-overwater ako. Kaya dinadahan-dahan ko lang ang pagtutubig sa kanila para naman dumami sila dyan, no? And then, medyo happy sila dyan dahil may itong ilaw na to, ayan, yung ilaw na yan ay perfect sa kanila. And then, adjacent to it is the photos ulit. Ito ay neon marble. So, hindi pa lumabas yung pagiging marble nila, pero hopefully sana lumabas na sila. And then, dito meron tayong dalawang variegated na photos. This is Manjula and Enjoy or Enjoy Manjola. So, hindi ko alam kung anong kaibahan nila, guys. Comment down below kung anong kaibahan nila ng photos. But, photos din to, but this one is medyo scattered ang kanyang variegation ng white. Dito kasi parang gatas talaga na ayun, part na sa gitna. Ito kasi nasa labas ang kanyang scattered ang kanyang pagkaka-variegation. Yan. And then, baba tayo kasi nakahangin sila. And then may inangat din ako dito, guys, pala na isang Sansevieria na yung malaki natin, Sansevieria masoniana. Diyan siya. Pero nanganak na rin naman yan. Nilipat ko na rin yung anak. So, dito tayo sa ating lugar kung saan hindi inangat-ngat. So far, guys, ito lang yung inangat-ngat ni Escobar. Ayan, no. So, nilagyan ko siya ng... Uy, dun ka. Huwag kang hindi ako pag-play sa'yo. Totoo, nagpa-plantor ako. Mamaya ka na makipag-play. Ayan, so ito yung inat-ngat niya. Nilagyan ko na, kaya orange yan dahil nilagyan ko ng chili sauce para pag inat-ngat niya, maanghangan siya. So yun, nag-stop na siyang mag-ngat-ngat dyan sa kahoy na yan. And then, here you go. Dito tayo sa mini garden natin sa gilid ng ating table. Ito yung Trifasciata pa din na galing sa, yung pinaghiwalay ko sa CR na dumami, marami. So, yan siya. And then, dito ay Trifasciata din to. Ito yung green. Yan. And then, ito namatay na tong gitna na to, pero may mga bago. Ay no, bago. Kita nyo yan? So, yan yung mga bagong suloy. So, there. So, ngayon, akyat tayo dito. This is Sansevieria obresiana, guys. So, this one is, kung makikita nyo, sobrang dark niya talaga. Ayan, no? Sobrang dark, sobrang sturdy, ang lalaki. So, ayan siya. Ang tawag nito ay Sansevieria obresiana. And then, next to it is the Sansevieria metallica na medyo nagkakaroon ng disease. Hinayaan ko lang, hindi pinutol para hinayaan ko lang silang gumaling at then nag-stop na rin naman siya. Hindi na sila dumami. So, and dito, healthy pa rin yung baba. I'm pretty sure na gagalaw yung mga ugat niya at magkakaroon ng bagong suloy. Like this one. Ayan o, nagkaroon siya ng bagong suloy sa gilid. Ang laki-laki na niya. Diyos ko. Ito lang to nung binili ko. This is also Silversia metallica na Sansevieria. And then, ito siya ngayon. May bago siyang suloy. So, proud of this. Sobrang natuwa ako dito sa ano na to. Sa suloy na to. Kasi, pag may suloy kasi, parang it determines kung mamamatay ba sila or hindi. Pag nagkasuloy, ay bongga, mabubuhay sila. Which is, this one is White Futura Robusta. Isa lang siya. Wala pa talaga siyang suloy kaya hindi ko muna siya ino-overwater. Baka kasi, Soy, huwag kang makit dyan. Dyan ka muna. Stay. Sit. Doon ka sa bahay mo. Sit. Sit. Takot yun siya sa akin eh. So, ayan siya. Nagpa-plantor ako. Ayan o, yung buto mo. Ito, kainin mo. Stay ka dyan ha. Huwag kang makit sa higaan ko, mamaya ka na. Going back, so dito tayo sa aking wala na tuloy ako. Dito sa Futura na to, isang dahon lang siya, guys. Wala pa talaga siyang suloy. So, antayin natin magkasuloy siya dyan. Then, this one is the Futura Robusta na twirl. So, makikita nyo kaibahan niya dahil meron siyang parang pagkaka-twirl dito sa gilid. Alam mo yan, yung So, that one. And then this one is Dwarf Honey Eye.
Ayan siya. Dwarf version ito. Yan yung malalaki eh. So, ito yung dwarf version niya. This is Sansevieria Dwarf Honey Eye. And then, ang ating Masoniana, guys, na nabulok. Hindi ko alam kung bakit. Rutrat yata, na overwater ko siya. Sayang. Sobrang laki pa naman ito. Ito yung malaki talaga. Ayan, oh. Sobrang laki niya talaga. Pero wala eh. Hindi na ito mabubuhay talaga. So, ay! Nahulog pa yung battery ko eh. So, kasi nakaswero siya sa cellphone ko para hindi mag-lowbat. So, ayan siya. And then, hayaan ko na lang siya dyan. Tatanggalin ko yan kapag fully na matay na siya. Hindi ako nagsasad na mamatay siya kasi meron pa ako nito isa eh. So, there. And coming up next is, dito ay Cylindrica. This is Sansevieria Cylindrica na bacularis. Yung maliliit. Ayan o. Cylindrica bacularis yan. And then, dito ay meron tayong peace lily na nginat-ngat ni Escobar kasi nga gumaganon-ganon siya, so nangat-ngat siya, so buti napigilan ko. Ayan, pero putol pa rin siya, so buti na lang may mga ano naman, ayan o, bagong tubo siya dito sa gilid. Ayan, maganda kasi itong plant na to, especially kapag nasa loob ka ng bahay, dahil ito yung air purifier. Well, yung lahat naman ng mga Sansevieria or mga snake plant ay air purifier naman. Pero ito kasi medyo dahon-dahon, medyo maganda sa paningin. Then, adjacent to it is the Sansevieria Moonshine. This is the Moonshine, guys. Ayan. Wala pa ako nakitang bagong niya. Ayan siya. Wala pa ako nakitang bagong suloy niya. Pero ito yung dahon, hindi pa rin naman siya nasisira. So, hopefully, magkakasuloy siya at gumagalaw-galaw yung kaniyang laman sa loob. And then, on the upper left-hand corner is the Sansevieria Dust. Ito ay healthy. But this one is parang mamamatay na siya. But ito kasi nagre-replace siya ng bago. So, okay, it's normal life cycle ng plant na mawawalan ng dahon. Pero pag nawalan kasi ng dahon, medyo nakakalungkot siya tingnan kasi seems they are dying. But no, it's just part of their life cycle na mamatay and then magpalit ng dahon. And then, yun, pag dumami talaga yung dahon, yun ibig sabihin happy sila. So, which is, mahirap kasi dito sa loob dahil kulang ng araw. As in, zero talaga. Nag-relay lang kami dito sa pailaw ni Mayor dito sa taas. Pero, hopefully, yan, very thriving naman sila. And then this one is the Sansevieria Kirkii, or ang trade name nito ay copper tone. Dahil look at the feature, guys. Sobrang sturdy niya. Para siyang yero. Para siyang copper talaga. Ayan o. Parang magkakrack nga to pag binali. Kasi sobrang sturdy niya. Then may mga bago na silang anak. Sobrang dalawa yata to. Nasa gilid yung isa. Ayan ito. Ito yung isa na hindi ko pa na pwedeng hiwalayin dahil baka mamatay. And then, hindi mo na siya, dapat stable muna bago siya ilipat. So, meron tayo ditong nilipat. Ito yung sa black velvet natin na hindi na nag-thrive talaga. Meron pa siya dyan, pero hayaan ko muna siya kung mabuhay siya yung black velvet na yan. Sobrang sensitive kasi yung black velvet. Maganda sana, pero hindi sila pang indoor talaga ng todo-todo. So, dito zero light eh. So, there. Ito na lang talaga. Hindi ko to ikakat dahil sayang. Hayaan mo sila. Magkakasuloy din yan pagdating ng panahon. Coming up next is dito tayo sa ating makalat na working table ko. Dito ako nagtatrabaho at dito ako nag-i-edit. Kaya dito sa side na to, pag na-stress ako, meron tayong pampagana, pangpalatanggal ng stress. This one is what we call the table garden. Ito yung table garden natin, guys. So, mga rack, yan, bumili ako ng table rack or yung plant rack rather. And then this one, let's start from here. Meron tayo ditong Robusta Futura Twirl. So, twirl to. Look at yung pagkaka-twirl nila. Talagang nag-twirl talaga sila, oh. Pero ito nakakaloka kasi talagang straight lang siya, oh. Pero ito, twirl. Ayun, oh, nagtutwirl sila. Again, this is Robusta Twirl. Now, on the other side is the Samurai. This is Sansevieria Snake Plant Samurai. This is 1,500. Medyo happy naman siya dyan. Medyo, ito, maliit lang to nung kinuha itong suloy na to. Ngayon lumaki na siya.
So, sana magiging okay siya dyan. Hindi kasi masyado, pinapatuyo ko kasi siya bago mag-water dahil natuto na ako. Mahal kasi to kapag na-root rot or nabulok, kaya hindi ko muna siya in-overwater ng in-over. And then, adjacent to it is the Aglaonema red lipstick yata to. No, hindi red lipstick. Parang pink or basta red lipstick ba ang tawag dito guys? Yung may red sa ayan, parang red lipstick yata to. Tama ba? Yung may red dito. Nakalimutan ko na yung pangalan ito. But this is Aglaonema. Genus Aglaonema. And then, dito sa baba, meron tayong jade. Sansevieria jade. Ito yung jade or green. Yan. Sobrang green na green niya guys. Sobrang rare to. Pero good thing kasi nagkaroon na siya ng anak dito sa gilid. Ayan o, look at the baby. Sobrang nakakatuwa. Hinayaan ko lang siya dyan. Hindi ko muna to ililipat dahil marami tayong mga pot na mga namatayan. So, doon ko siya ililipat. And then, we have the sa lily. This is lily. Peace lily pero variegated siya guys. Look at the leaves. Diba? Very variegated siya. So, perfect to dahil since variegated nga siya, maganda siya kapag lumaki dahil may kabang-kabang, patsi-patsi. Now, this one is the Futura robusta. Ito yung kaibahan niya guys. Ito ay Futura robusta pero twirl. Nagtutwirl siya. Pero ito ay robusta normal lang. Ito yung Futura robusta na normal. There. Sobrang ano niya oh. Pero shiny ang kanyang dahon. Ayun o, sobrang makinis. And then, akit naman tayo dito sa taas kasi kaibahan din to. Futura robusta din to guys. But, look at the leaves. Hindi siya ganun kakinis. Pero, Futura robusta din to. Ayan. Snake plant Futura robusta. Ano siya, alam mo yun, hindi siya makinis. Kasi ito makinis o shiny. Makita nyo ba? Ayan o, may pag inilawan, di ba? Ng shiny. Ito talaga wala. Sobrang hindi siya nagsa-shiny. Parang ang sturdy niya, oh. Ang ganda niya. Happy siya, hindi siya nabubulok. As in, happy siya dyan. And then, punta tayo dito sa gilid na nakatago. Ito yung, bamboo na fortune plant na binuhusan ng tubig. Kaya nagkaganyan yung na-over-fertilize ko pa kaya nagkaganyan din siya. So, hopefully, medyo makaka-thrive siya dyan. Pero ito, hindi na ako umaasa dito. This is Sansevieria Bantel Sensation. Mukhang hindi na talaga to, hindi na niya kakayanin ang kanyang buhay. Pero hinayaan ko muna siya dyan. And then, coming up next, this one is photos. This is silver, yung may silver na photos. Ang laki ng dahon niya guys. Sana kasi ito na, na siya, o namamatay na siya. Pero, ito hopefully, magkakaroon ng suloy. Ang tagal kasi dumami nito. Ang ganda pa naman nito. Pero, tsaka mahal nito. Ang ganda kasi nito, pero, maganda to pag ibitin. Pero, dito ko muna siya nilagay sa gilid para matutukan ng ilaw. Ayan o, yung ilaw. Para, hindi na siya, para magkaroon siya ng energy. And then, this one is what we call the flash. Ay, no. This is flame. Sansevieria flame. If you take a look, para siyang ng kandila, yung flame mo. Ayan o. Yan siya. Kaya siya nag-flame. Kaya ang tawag niya flame. And then, ito yung golden honey eye. Ayan. Ayan o. Parang bird's nest siya, pero gold. Parang may kasama siyang, para siyang bird's nest. Pero, yan. May yellow sa gilid at saka yung, yung green sa gitna. Yan. And then, this one is the very beautiful Futura. Patayin ko nga muna to. Ayan, there. So, ayan. This one is Futura Flash. Look at, ayan o, Sansevieria Flash. Ang ganda. Kakaibahan naman ito guys. Kasi kung makikita nyo, ito yung dilaw ay nasa, yung sa flame, yung dilaw ay nasa gilid at yung green ay nasa loob. Ito naman kabaliktaran. Yung green ang nasa labas, yung yellow naman ang nasa loob. So, this is perfect. Ang ganda niya. Flash yung pangalan niya. Sobrang niya, bagay na bagay siya dito. This one deserves a designer's pot. This is ang ganda niyang pot niya. So, this one is the Sansevieria Cylindrica Bamboo Shoot. Ooh, ayun o. Haba niya, di ba? So, ang ganda niya dito. Nakapwesto lang siya mag-isa. Hindi pa siya sumusuloy. Wala pa siyang bagong anak. Pero hopefully, pag umanak yan, dadami yan siya. Tsaka maganda pang maraming dahon talaga para magmukhang gubat. Like, marirelax ka.
This one, ayan, meron na tayo dyan, na ano na natin yan. And then, katabi naman niya is yung black gold. Oh, look at guys. Para siyang ganito, ayan oh. Pero ito kasi yung grain niya ay may patsi-patsi. Ito naman wala patsi-patsi pero medyo yellow-yellow. Ito talagang black talaga. Ayan oh. Kaya siya tinawag na black and gold dahil black siya dito tas gold, parang gold. Ayan oh. Pag sa malayo parang black and gold yung dating niya. There. So, yan muna ang nandyan sa ating mini table garden. So, yan siya guys. Sana nagustuhan nyo guys at natuwa kayo sa tour na yan. Hindi pa tayo tapos dahil meron pa tayong nasa ibabaw ng ref. Ayan. So, this one is Sansevieria Starlight. Ayan, Starlight siya. Para siyang moonshine. Ito yung moonshine kasi, pinaliit na version. Ito yung Starlight. Ayan, dwarf version ng ating moonshine is the Starlight. Ganda, tatlo na yata yung anak niya. Ayan o, magkatatlo na siya. Kaya lumubo yung kanyang mga lupa dahil dumami na siya. So, this one guys is the Masoniana or ito yung elephant ear tuloy yung basta yung malaki yung malaki na ano, yung giant na ano, ito anak na yan siya guys. Anak ito yung nanay niya. Yan, yung nanay niya medyo mamamatay na rin eh. So, buti na lang nalipat natin siya dyan. And then, yan, dyan lang siya. Hindi ko na siya binubusan ng tubig baka kasi mabulok. Ito yan siya. Yan siya. Yung Masoniana. Yan siya. And then, ayan, pag lumaki, yan muna. Yan na lang natitira ko kasi namatay na to eh. Tapos parang mamamatay na rin yung nandoon sa taas. So, hayaan ko na muna siya dyan. And then, lipat tayo dito. Akyat ako sa aking akyatan. There. Ang ganda ng itsura dito. So, this one is Sansevieria din to. Nakalimutan ko yung pangalan nito, guys. Starfish ba ang tawag dito? Sansevieria Starfish. Pa-ID naman, guys. I-ano nyo lang. Comment nyo lang kung ano yung ID nito. And then, this one is the Cylindrica din to, guys. Pero, parang ganyan siya, oh. Yan. Cylindrica. Ano ba tawag nito? Pa-ID nga nito, guys. Nakalimutan ko na to, eh. And then, this one. Rare din to siya. Pa-ID rin nito kasi nakalimutan ko na rin to. Mahal nito. Sobrang bihira lang kasi nito mga na. Kaya sobrang mahal. Kaya dyan lang muna siya dyan. Basa pa naman to, eh, no? Ayan siya. So, hopefully, dumahon siya ng dumahon. And then, this is the peace lily na yung anak nung itong peace lily ko na yan. Yan. Diba yan yung peace lily ko? Yan o. So, ito na yung anak niya. Hiniwalay ko. Si Groot ay meron siyang nag-isang Cylindrica. Ayan. Cylindrica. Di kasi cylinder eh. This one is Sansevieria Parva Hyacinth. Ayan siya. Parva Hyacinth. Iba naman yung ano niya, itsura. Para siyang, ayan o, parang hyacinth nga talaga siya eh. Parang lily ang itsura niya. Pero sturdy, parang pinya. Yan. So ito siya, ito hiniwalay ko lang siya. So, Bacularis yung mga yan. And then, this one is Bacularis. Nanganak ko naman si Bacularis, pero mukhang kailangan na yata ng tubig nito ah. So, iyan siya, si Bacularis. And then, si Fernwood. Yan, Sansevieria Fernwood. Ito guys, namatay siya. Oh. Dahon lang yun ng Metallica eh. Pero butin may Metallica pa naman tayo. So, nilagay ko lang siya dyan. Baka ako mabuhay. Pero hindi na kinaya. Ito yung Kirky Eye. This is the Sansevieria Kirky Eye or Copper Tone. Na nabili ko sa Cavite yata to. Yan. Mag-isa lang siya dyan. Pero thriving naman siya. Wala pang suloy. Pero hopefully mabuhay siya dahil yung isa kasi doon, ayun oh, buhay na eh. Yan siya. Yung isa pinakita ko sa inyo sa yan oh, siya oh, buhay na buhay siya. So, eto mag-isa lang siya. And then this one is the Bird's Nest, yung dwarf version nito. Ito yung malaki niya. Yung makita niyo guys. Ito yung malaking version niya. And then ito naman yung maliit na version, Bird's Nest. And this one is the Fernwood. Yan, parehas sila, Fernwood. Yan, this one is the Fernwood. Sansevieria Fernwood. Bongga! So, ito lahat ang ating plant, guys. Sana na gustuhan nyo.
Sobrang ganda. Maganda ba? Or it very congested siya. So, comment down below guys. Kasi itong mga to ay toxic. Pero good thing hindi mahilig sa gulay si Escobar. Mahilig lang siya sa meat. Kaya hindi niya kinakain yung mga plant. Ang ano ko lang, kapag sinisira yung mga lupa-lupa, kinukurik ko lang siya na kinukurik. Kasi nandito lang naman kami, magkasama naman kami parati. So, ayun. Look at how aesthetic they are. Parang they are actually made para lang dyan sa lugar na yan. So, and then para din dito. So, yan, parang sana parang maging gubat yung itsura natin dito. Kasi yan lang naman ang kayang mabuhay dito ng zero light, guys eh. So, thank you so much guys for watching. If you haven't subscribed yet at na-enjoy nyo itong video na to, yung vertical video na to, please subscribe para naman updated kayo sa mga nangyayari ko sa buhay-buhay ko dito sa loob ng 13 square meter na micro-living. I'm pretty sure nag-enjoy kayo dahil sinusubaybayan nyo ang aking micro-living lifestyle. Kung ano-ano na lang mga na susubaybayan nyo sa akin dito, kumuha ng naging plantito, naging plant lover, naging na-addict sa online shopping. Those span of 10 months, mag-11 months na, actually magwa 1 year na po sa March 15 na naka-lockdown ako dito sa loob ng bahay. And then, thank God kasi nga naka-work from home ako. Hopefully, tuloy-tuloy itong work from home na to kasi until such time, no announcement pa naman, yun yung pinapanalangin ko talaga sa divine natin na sana tuloy-tuloy kasi very convenient na nasa loob lang ng bahay. Magkakaroon ka ng time para maglinis, magplant, mga ganyan, at saka mag-alaga doon sa aking dogos, yan natulog. And then, yan, dyan lang naman ako magtatrabaho. And then, dito lang ako nakahiga. So, very convenient kung work from home lang talaga, promise. So, yan. So, this has been Jonathan Orbuda, guys, saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! See you in my next video. Love you, guys. Salamat!